Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay sa... Mga kabdi, tignan nyo ho yung panga, yung bunganga nitong si Bangag. Kung magsalita ho siya, yung kinokontrol ho niya, yung pinipigil-pigilan ho niya, mga ka-update, na sabi niya nga sa sarili niya siguro, sana huwag kang magkalat dito, alam mo na ngayon, nagsasalita ako sa harap ng milyon-milyong Pilipino, lalo na ngayon, maganda-ganda itong ibabalita ko sa inyo. Di ba? Tignan niyo ho yung panga niya, mga ka-update, ha? Pupunta ron ay i-report. Gano'n siya, ka-update, ginaganyan niya ho yung bunganga niya. Di ba? Tapos ano ho pang good news na sinasabi nitong si Marcos Jr.? Kanselado na daw ho yung pasaporte nitong si Saldico. Ha? Kanselado na raw ho yung pasaporte nitong si Saldico, mga ka-update. Good news na daw ho yan. Sino ho yung inuuna nila? Si Saldico. Pero yung mga tuta niya, sila Amena Pangandaman, sila Olivar, sila Adrian Bersamin, mga ka-update, hindi niya ho mabanggit. Di ba yan po yung mga in-appoint niya? Yung mga sangkot talaga dyan sa flood control issue na yan, yan po yung mga tuta niya. Tsaka mga kapatid, bago pa ho lumabas yung mga budget na yan ng flood control, dadaan po yan kay Marcos Jr. Siya ho yung pipirma. Kaya nga ho sabi ni Saldico, mga kapatid, imposibleng walang alam tong si Marcos Jr. dahil siya daw yung di umano mastermind sa lahat ng ito. Kaya niloloko, tinatarantado ho tayo ng taong ito, mga kapatid. Ginagago niya tayo. Akala niya good news na kanselado yung pasaporte ni Saldico. Ang good news sana, kung ikaw yung makukulong. Naghahanap ka pa ng hustisya. Tignan nyo nga yung ginagawa nyo sa ating bansa. 3 taong pamumuno mo pa lamang. 3 taon ka palang nakaluklok, pero grabe kalugmok yung Pilipinas. Grabe ho kabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Ganyan ho nakakaya itong leader na ito. Ganyan ho nakakaya, kahit mga OFW, ikinakahiyang Pilipino sila dahil sa pamumuno na ito si Marcos Jr. Diba, nakikita naman ngayon natin sa social media, mga kapatid, hindi lang sa social media, kalat na yung dollars ngayon sobrang taas. Ibig sabihin, bagsak yung piso. Bagsak ho yung pera natin. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, lahat ho ng pamilihin tumataas. Pinaka-weakest peso in the history. 59 pesos bawat dollar. Isipin nyo ho, mga kabdit, bago tayo magka-1 dolyar, kailangan ho natin ng 59 pesos para, diba? Pinaka-weakest leader, weakest, lahat ho, mga kabdit, weak po itong leader na ito. Diba? Tapos sasabihin niya, good news. Hustisya. Sino ba yung mga inuuna nito? Sila Diskaya. Yung mga wala hong kaya talaga sa kanya. Yung mga kayang sakal-sakalin, pero yung mga tuta niya, yun nga, sila Pangandaman, sila Olivar, sila Bersamin, yung mga in-appoint niya po dyan, mga ka-update, wala ho, nasaan? Hindi ho natin alam, baka nasa ibang bansa na rin, nagtatago para hindi na kumanta. Para hindi na ho ikanta itong bangag na ito. Sa atin, para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI. Susuko talaga yan si Sara Diskaya, mga kabdit, kasi wala hong magagawa yan. Bakit to? Siya yung tinuturo Siya ho yung tinuturong mastermind. Ginagago talaga tayo nitong si Marcos Jr. Diba? Yung mga Paul guy, mga small time, mga kabdit, katulad na lamang nga nitong si Garjola, isa po yan sa may pinakamalaking diyan sa flood control issue. Sa flood control projects, isa ho yan sa may pinakamalaking proyekto, pero nasaan ho siya? Tahimik ko, nasa House of the Representatives, wala lang. Tapos sinong inuuna? Sila Diskaya. Wala ho tayo sa tunay na investigasyon. Ginagawa ho nila yan para pagtakpan ho yung kabalbalan ho nila. Diba? Si Saldico, si Diskaya, sinong kasunod? Si Gutesa? O si Gutesa, pababalik na rin nyo para magmukhang masama itong si Senator Marcoleta at yung mga tumutulong ho kay Gutesa.
Yan ho yung nakikita natin kasi nga hawak na daw nila itong si Gutesa, naka-detain. Yan ho yung nakalap natin dito kay Kong Mike Defensor. Di ba? At nasa kustodya na siya ng NBI, inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso. Paano maganda yung takbo ng proseso? Maganda yung takbo ng proseso, Bongbong Marcos, kung ikaw yung makukulong. Ayun yung kustisyang hinihintay namin. Hindi yung kung sino-sino itinuturo mo, malaking posibilidad naman, mga kabdit, na di umano, si Marcos Jr. yung mastermind dito. At yung pinsan niyang, alam niyo na si Tam Bonjing. Di ba? Sino pa ho ba? Magtuturuan pa ho ba tayo? Di ba? Noong nakaraang araw lang, ilang weeks pa lang ho yung nakalipas, o sabihin na ho natin isang buwan. Pati yung pinsan niya, sabi niya, hindi daw ligtas kung kasali. Kasabwat. Pero ngayon, nandun ho ba tayo? Wala ho. Nakanino ho tayo, nandoon ho tayo sa mga taong Paul Guy. Wala ho tayo sa mastermind. Tinanggal nila si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Tignan nyo yung nangyari. Wala ho, nagwatak-watak, ginagago lang tayo. May makukulong pero hindi yung mga mastermind. May makukulong pero ano? May napatunayan ba? Napatunayan na ho nila na ay nilang sakalin, hawakan itong si Diskaya at si Saldico. Si Saldico talaga yung pinag-iinitan ho talaga dito ni Marcos Jr. kasi mas marami pa hong nalalaman yan. Malalim pa ho. Ha? Parang business partner niya ho kasi si Saldico, mga kabdate. Di ba? Business partner ho nila yan. Pag usapang bilyon-bilyon, okay. Pero pag usapang trahedya, tahimik ho sila, hindi na doon kaibigan. Di ba? Ganyan ho yan, kaya pinipilayan nila, pati ito si Saldico, kinansel na yung passport. O ngayon, itong ating mga OFW, panawagan lang ho namin sa inyo, mga ka-OFW dyan, na kung makita nyo ho si Saldico sa isang bansa, wag na ho sana natin ipagkalat, lalo na ngayon, nasisira na yung ulo, tuktok na itong si Marcos Jr. Di ba? Nasisira na ho yung tuktok niya, gusto niya mapauwi ito si Saldico. Bakit ho? Kasi nga ho, alam na ho natin, nasa airport pa lang yan, pababa pa lang ng aeroplano, wala na, tatahimik na ho yan. Yeah. Tatahimik na ho yan, yan na ho yung nakikita natin. Parang si alam niyo na si Aquino. At yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Sindikato yung usapin. Tapos, tinuturo niya, ito si Diskaya. Sino ba yung malaking sindikato dyan sa gobyerno? Tanong ko lang sa'yo, Marcos Jr. Maraming nagsasabi, alam na ng tao, hindi naman tanga yung mga tao. Ginagawa nyo kaming bobo, pero ang katotohanan, alam na ng milyong-milyong Pilipino na kayo yung malaking sindikato dyan sa gobyerno. Alam na ho yan, si Tambaluslos, si Marcos Jr., sila Gardiola, di ba? Alam na ho yan, mga kabdi. Tapos sasabihin nila, maganda yung pag-iimbestiga nila. Sa bagay, hindi naman ho nila pwedeng imbestigahan yung sarili nila. Alam nyo, yeah. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Ninakaw sa taong bayan. Di ibalik nyo. Madali lang yun, yung 100 billion insertion nga. Alam na alam mo yan, si Saldico nilabas niya. O yung anak mo, yung di umano 51, kulang-kulang 51 billion pesos na alam niya na rin yung chinap-chap na budget. O nasaan nyo dinadala? Marami kayong proyekto lalong-lalo na sa Ilocos. Di ba? Marami kayong proyekto lalo na dyan sa lugar mo sa Ilocos Norte pero meron ba natatapos? Tanong ko lang ho. Meron ho ba? Ngayon nga, hindi pa nagsisimula yung 2026, may pasabog si Saldico, mga ka-update, na meron hong 60 billion, around 60 billion, di umano, ganun mga ka-update, na another budget na naman ito si Bongbong Marcos. Di ba? Kaya gigil na naman ho itong si Marcos Jr. na alam niyo na ho, gusto na talaga lang patahimikin etong mga small time, yung mga, alam mo po na yung mga bubwit lang, pero yung mga mastermind, mga update, ayun na ho, nasa harap na ho natin. Huwag na ho tayo magmaang-maangan pa. Hindi na ho tayo magpapagago sa mga taong katulad nitong si Marcos Jr. Kaya by the year 2028, mga update, no to Marcoses na ho tayo.
Wala na ho, lalong-lalo na yung si Charis ng House of the Representatives. Naku po. Wala hong mangyayari sa ating bansa. Kaya mga kadik, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta naman ho tayo dito. Patungkol pa rin ho kay Saldico. Pero tatalakayin natin kasama itong si Ka Eric Celis. Kaya hindi, rekta na ho tayo. At si Marcos. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. At kanina nga, mga before lunchtime, nagpahayag si Ginoong Marcos Jr. na mayroon ng mga 6 na arestado at 2 sumuko. Samantalang mayroon pang 7 na pinaghahanap, kasama daw si Saldico. At pinadalhan ako ng classmate ko na nasa security sector din po, at binanggit niya na nasa manhunt stage. At next week, baka magpalabas pa ng bounty o patong sa ulo laban kay Saldico at sa iba pang hindi sumusuko. At tumugma naman ito ngayon sa mga ilang oras lang. Pinadalhan din po ako ng latest copy ng video release ni Saldico, at kung saan sinasabi niya na napag-alaman niya mula sa Pilipinas sa sources of information na siya po ay ililista bilang isang terorista o terrorist financier. Kagaya po ng nangyari noon kay former Congressman Arnie Teves. Nang ito po ay isinangkot din naman sa kaso ng maramihang pagpatay o multiple murder sa Negros Oriental, at nang ito po ay umiwas sa batas, idiniklara din po siyang bahagi sa terrorist financing group, no? O for domestic and terrorist financing group sa lokal o kaya sa international connections. Yun po ang nakikita ni Ginoong Saldico na patutunguhan niya. Tinitingnan ko po yung wanted list na ipinalabas, very similar po doon sa mga inilalabas sa mga criminal wanted na mga fugitive na mayroon pong mga patong sa ulo. At ito rin pong ginawa nila noon kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa panahon po ng kulukoy na DILG Secretary ni Marcos na si Abalos, at pati po ang kanyang PNP chief na si Marbel, no? Yun ang pinakawalang kwenta din. Isa sa pinakawalang kwenta na naging PNP chief yung si Marbel. Nagpalabas din po sila ng wanted list laban kay Pastor Kibuloy at laban po sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, bagamat sila po ay inaakusahan pa lamang, hindi pa po sila nakukonvict, pero tinrato na po sila na kriminal. On the part naman ni Saldico, nakita ko po sa cellphone na ito, hindi ko lang ma-display kasi parang nakalock pa yung photo display, kaya tiningnan ko bago magsagawa nitong analysis. Ito na pala ang bagong gimmick ni Marcos ngayon. Talagang uunahan ng kaniyang mga PR operators o public relations managers, no? Ito yung mga spin doctors ang tawag po diyan. Tagapagsagawa ng media operations, television, dyaryo, radyo, social media trolls, na ikondisyon ang public opinion that something concrete, mayroon pong konkreto at tangible o mapanghahawakan ng mga hakbang na ginagawa kunwari si Marcos at ng kanyang gobyerno para habulin at papanagutin daw di umano ang mga sangkot dito sa malawakang pandarambong at pagnanakaw, partikular sa flood control projects. Samantalang siya bilang mastermind at si Martin Romualdez libre, nawawala na po ang focus of attention sa kanila, at ganun din po dito sa mga key players, no? Parang ginawa pa nila. Ayan mga kabdik, tulad na lang ho niyan na sinabi na ho natin, wala na nga ho yung focus sa mga kolokoy dito sa mga, alam niyo na yung malalaking isda, malalaking crocodile. Tingnan nyo, sino yung nauna? Si Saldico, sumuko na itong Vizcaya. Diba? O sige, galit ho tayo sa dalawang yan mga kabdik, pero tandaan ho natin, ito si Saldico, isa pa rin ho siya sa mga credible na kailangan ho nating malaman kung ano pa yung mga sino-sino pa yung mga nasa utak nito, sino pa yung mga kasabot ho ng gobyerno ni Marcos Jr. Sino-sino pa ho yung mga nagnanakaw na pilit hong pinupulbos yung pondo ho natin. Isipin nyo pati PhilHealth, kung hindi ho yan nasita, paano ho tayo?
Paano ho tayo? Nakakaawa yung mga Pilipino, mga ka-update. Nakakaawa ho tayo sa masyadong abuso itong admin ni Marcos Jr. Lahat ho ng pagnanakaw, nagagawa ho nila. Konting pirma, okay, pasok. Chap-chapin ho nila yung budget, tapos porsyento na ho sila. Etong si Martin Romualdez, nasaan na? Hindi, wala ho tayong alam kung nasaan na itong tambonjing na to. Samantalang isa rin ho siya sa tinuturong mastermind. Diba? Alam naman ho natin yan, mga update. Sino yung tinatamaan ngayon? Yung mga fall guy, yung mga maliliit, yung mga small time. Pero yung malalaking isda, mga update, meron ho ba nakukulong? Wala ho. Wala ho. Sila Oliver nga, nasaan na? Sila Amena Pangandaman, nasaan na? Sila Bersamin, mga update, wala ho. Tahimik na ho ngayon. Yung mga small time, yun ho yung tinitira. Lalong-lalo na ho yung si Saldico. Pinanggigigilan na ho nila. Ngayon, na mga bida, itong sila Henry Alcantara ng Bulacan, si Bryce Hernandez, at ang tatlong kasama pa nila na puro sindikato sa loob ng DPWH at mga tauhan ni dating Kulukoy DPWH Secretary Manuel Bunuan o Manny Bunuan na tumakas at pinatakas na. At ganun din po Yan, isa pa ho yan, si Bunuan, mga kapatid, di ba yan ho yung nasa DPWH. Tapos pinalitan ni Vince Dizon. O ngayon ho, ano nangyayari? Wala na ho. Ano pa ho nga nila, pinapatahimik na ho nila para hindi na rin magdadaldal pa. O di ba tapos sasabihin, nag-iimbestiga sila. May hustisya. Walang hustisya hanggat si Marcos Jr. yung nakaluklok. Mga kapatid, wala ho tayong hustisya hanggat sila kasi kaya ho nilang i-bend yung law. Kaya ho nilang i-bend yan. Tingnan nyo, nababali na nga ho nila. itong sila Yusek Bernardo. Nagagamit sila ngayon as tools of gimmick for so-called manhunt and serving of arrest order and carrying out justice. Wow! Biglang naging justice crusader and anti-corruption advocate si Marcos samantalang sila ng pinsan niya ang pinakaulo ng sindikato sa pandarambong na ito. Nang tiningnan ko po at sinuri ang wanted list na ipinakita ng isa kong kaklase nung college na naging officer na ngayon sa security sector, at sabi niya yan ngayon ay kumakalat hanggang Mindanao, buong Pilipinas, lahat ng PNP, NBI areas na mayroon pong pwedeng magposte ay kumakalat po ang wanted list laban kay Saldico. At ito na nga ang pinapangambahan ng marami na mukhang ibubunton lang at ipofocus kay Saldico at sa mga maliliit na players na hindi naman sila talaga ang pinuno at malalaking sindikato. Halimbawa, yung binabanggit ni Congressman Toby Chanco na sina Congressman Manix Dalipi, consultant ngayon dyan sa office yan ni Sandro Marcos, dating majority floor leader, kasama yun sa small committee. Ito po yung binuo ni Martin Romualdez para magsagawa ng mga insertions, realignment, mga unprogrammed appropriation upang katayin at istapahin o gawing istafa at sindikato ang budget. Included siyempre kung anong pinag-uutos ni Marcos. So yung apat na yan, si Manix Dalipi, si Saldico, si Stila Kimbo, at si Nonoy Libanan. Nandyan pa po sila. Hindi sila ipinapatawag. Walang ginagawang investigasyon sa kanila. At hindi rin po sila binibigyan ng case build-up na aksyon upang sila ay makasuhan. Wala, hindi sila kasama. Ang mga Lola Grace po at sila Hontivirus na itinuturo na may mga insertions. At lalo na si Grace po nang siya ang maging Senate Committee Chair Ang mapapansin lang din ho natin, mga kabdita, ngayong hindi ho dawit si BP Sara, tahimik na tahimik itong sila Hontivirus, pati ho si, alam nyo na, si Kiko Pangilinan. Nakakatawa talaga, mga kabdita. Isipin nyo kung nadawit si BP Sara dito sa flood control issue. Ang dami ho panigurado at paninira. Sigurado na impeach na naman ho si BP Sara niyan. Nakikita na ho natin yan. Pag si Marcos Jr. yung dawit, okay, tahimik ho sila. Pag si Martin Romualdez, tahimik yung mga dilawan, yung mga makakaliwa. Pero pagdating, mga kabdita, pag BP Sara nadawit yung pangalan sa konting issue, okay, mag-iingay ho yung mga yan. Kaya makikita natin, mga kabdit,
Hindi ho anti-corruption itong mga dilawan, pinklawan, makakaliwa. Ano ho sila? Anti-Duterte. Di ba? Itong kay Rizal Ontiveros, mga kadita, yung di umanong 3 billion insertion niya, hindi rin ho biro-biro yan, yung dyan sa Tarlac. Alam na ho yan ng taong bayan. Si PhilHealth Queen, hindi naman ho natin nakakalimutan yan. Pero tingnan nyo, dahil mas maingay ho sila, 125 million confidence ni Bibi Sara, lahat to nagagawin nila para ma-impeach siya. Pero pagdating sa billion-billion yung nawawala, trillion-trillion yung nawawala, ninanakaw, binubulsa, hindi yun natin masasabi kung dawit din ba sila dyan o wala ho tayong sinasabing dawit talaga sila. Sila huwag nakakaalam dyan. Diba? Pero pag billion na yung usapin, mga kapatid, tahimik ho sila. Nagmamatcheck daw ho sila, mga kapatid. Pero pag si Sara Duterte, si Pangulong Duterte yung nadadawit, si former president, mga kapatid, maiingay ho sila. Napapansin naman ho natin yan. Pero pag kay Marcos Jr., tingin nyo ba sinasampal din ng maleta ni Marcos Jr. ang mga ito? Tanong ko lang ho yan, mga kapdita. Chairperson on Finance, mga kababayan, nakipagsabwatan ito kay Saldico. At ngayon, lumalabas na ang katotohanan pala talaga ay humanap lang ng sangkalan. Ito yung scapegoat theory ni Marcos. I-build up mo ito, i-hype up o palakasin ang media traction, and bingo, mawawala na ang immediate focus and attention sa mga binanggit ko po. Yung Gang of 6+4, mga sindikato yan sa loob ng Kongreso na nandyan lang at tahitahimik para hindi sila mapansin, pero hindi rin sila ginagalaw ni Martin Romualdez sapagkat yan po ang galamay ng sindikato nila. While Saldico may be true to be a chief executor, punong matadero at bankero bodegero nila ni Marcos at Romualdez, pero mayroon siyang kasama na may ganun din pong equal participation o halos kaparehong kapantay na kriminal na pananagutan sa pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan, pero hindi binibigyang atensyon ng gobyerno ni Marcos at Romualdez sapagkat ayaw nilang lumawak ang posibilidad ng pagsambulat ng pagkakanta o pagsisiwalat kapag inipit nila si Stella Kimbo, si Manix Dalipi, si Dong Gonzales, si JJ Suarez, si Nonoy Libanan, si Edwin Garjola, at pati po itong si Congressman Momo at pati si Eric Yap. Gang of 6+4 yan, no, mga kababayan. At dapat nga isiwalat na lahat ni Saldico, nakasama niya mga ito at naging involved ito sa malawakang pangungulimbat at sindikato na ginawa at pinag-utos ni Marcos at Romualdez. Kaya po, konfirmado na nasa wanted list po si Saldico at yung iba pa. At mayroon pang idadagdag. Subalit, kung titingnan mo, si Saldico lang ang big fish po doon. At isang regional director yata ng Mimaropa DPWH. The rest po, mga sapsap at mga butete o mga dilis. Hindi po sila ang pinaka-sentrong galamay kung paano isinagawa ang sistematiko, organisado at malawakang pagnanakaw na mula pa 2025, 2023, 2024, 2022 pala ay nandyan na. Ngayon sa video na inilabas po ni Ginoong Saldico, nangangamba siya na papatayin siya abroad o kung saan man siya mapadpad sa pagtatago niya ngayon sapagkat ang kanyang pamilya dito sa Bicol ay pinapasabihan na ng isang kongresista sa party list na asawa ng isa sa mga mastermind, alam nyo na yon, na may mangyayaring masama kay Saldico kapag hindi siya tumigil sa kanyang pagsisiwalat. Ngayon, ang lahat daw ng komunikasyon ni Saldico ay dumadaan dito kay Congressman Garbin. Ito yata ngayon ang nakatayong leader ng Ako Bicol Party List at minomonitor na rin ang communication line ni Congressman Garbin. At ito nga ang isiniwalat ni Saldico that he believes that in the next few days or in the succeeding weeks ay idideklara siyang terrorist financier o involved o nasasangkot sa terrorism financing. At pag nagkaganon po, magsasagawa ng confiscation o seizure
and immediate freeze order sa korte. Sa Court of Appeals yata yan ihahain ng Anti-Money Laundering Council supported by maybe DOJ or Solicitor General's Office. O posible din sa Sandigan Bayan para magpalabas ng kaakibat na freeze order immediate prior to forfeiture and seizure of assets and financial and other monetary resources, bank accounts, bank deposits, and other properties ni Saldico. Yun po ang patutunguhan yan, mga kababayan. Bagamat yan po ay isang makatarungan na proseso, hindi po yun pwedeng makaisang panig na kay Saldico lang. Dapat higit sa lahat, ang mga pinunong mastermind at criminal principal perpetrators na pinaniniwalaan ng taong bayan na ito'y si Marcos talaga at si Romualdez, dapat sila po kasama. O di ba? Malinaw naman ho kasi mga ka-update na itong si Marcos Jr. at si Tambaluslos talaga yung pinakautak sa ugat ng flood control issue. Imposible namang si Saldico. Alam po natin mga ka-update na bago pa nga pumasok yan dyan sa Ako Bicol Party List, may bilyon-bilyon na hong pera yan. Alam na ho natin yan kasi nga ho, may business ho sila, lalo na yung kanya hong tatay. Minana niya na ho yan mga ka-update, pero itong, alam naman ho natin, isa pa, mga ka-update, nakasabot din siya. Oo, kumita rin ho yan. Pero isipin din ho natin mga update na tumbukin muna sana natin yung mga utak. Diba, tumbukin muna sana natin kung sino talaga yung mga nagnakaw. Dahil alam naman natin, kung nga magmaang-maangan na lang ho tayo na hindi natin alam si Marcos Jr. Diba? Magmaang-maangan na lang ho tayo. Isipin na lang ho natin kung nandyan pa si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Wala na ho, nakanta na ho yan tapos ngayon nasa impeachment na ho tayo ni Marcos Jr. Diba? Nakakulong siguro yan mga ka-update. Yan po yung hinihintay nating hustisya. Yung hustisya na pinakahihintay ng milyong-milyong Pilipinong ginigipit, inaabuso ng admin ni Marcos Jr. Kaya mga kabdig, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito ho nga sa ating naging video, mag-komento ho kayo sa ating comment section para naman ho mapag-usapan natin na kahit na magmaang-maangan na lang ho tayo kay Marcos Jr., wala hong mangyayari. Kaya mga dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.